Murang-mura ng tumpok ng kalamansi, ihingi ka pa ng tawad. Kasi meron po talagang balasubas na client. So, yan yung, yung parang sasampahin mo talaga sila eh. Kailangan talagang kulang na lang. Dilaan mo ang paa nila. Ayan, so good morning! 9:30 na po. 10:30 na ng umaga. Nandito kami ngayon sa Camayan Cos, Ribeles. Sinundo nga lang kami ni Foreman dito. Shout out kay Sarah Mill. Para i-guide kami papasok sa loob dahil napakahirap ng signal. Globe lang daw pala yung gumagana dito. Lagyan natin ng background music to. Dito siyang So, susukatan natin dito, chillers. Lahat po. Lahat ng furniture. Naririnig rin pa kasi ito kami bakit nanin na baka. Layo din, chillers. Ayan, at grabe, ang layo, tsaka napakalaking subdivision nito. Ayan, so sabi ni Sir sa akin, maliit lang daw yung bahay niya. Ayan, hello po. So, makukontak po kayo natin si Sir. Okay po. So, balikan ko na lang kayo, chillers, ha. Anyway, sa status itong building, magkailangan namin dito mag-reocular para sa mga sure na sukat. Pero ngayon, estimate lang yung ibibigay ko kay Sir and then, pero yung sukat, pwede na nating i-final. Ayan, konti lang naman difference niya, mga nasa 5 inches more or less lang yan. Let's go. Ito po yung main door natin. Mga more or less po, ano pang sukat ng pinto nito? Check ko lang po, ma'am. Main door. Para yung supa pagpasok. 1.4 po yung opening niya, ma'am. 1.4. Meter. Okay, so good morning. Timplang muna ako ng kape. Bale naputol yung vlog. Hindi pala naka-play yung video. Kapehin ko ngayon. Sobrang kalat ng kwarto ko ngayon. Araw-araw pa naman ako maalis. Yung mga creamer ko, yung iba dito, pag kumakain kami sa Jollibee or sa McDo, inuuwi namin yung mga creamer, yung sugar, pag hindi namin ginagamit. Yun. I-share ko lang sa inyo kasi yung inocular namin na yan sa Maribeles, biglang nag-cancel. Okay na yung usapan namin, magda-down na lang si Sir eh. Ang plano pa nga niya, pupunta siya dito sa bahay, pero ang mag-receive na lang ng down payment niya, si Habi na lang. Kasi, nasa Tagaytay ako, or Cavite po ako, nung nag-usap kami. Yung process po kasi nung pupunta ko doon, alam niyo yung talagang may kinancel po ako na appointment nung araw na yun. Tapos, as in kahit ang sakit na ng katawan ko, masama pa nga pakiramdam ko noon eh, pero dumiretso pa rin ako ng biyahe kasi nga, project. And, kahit malayo Maribeles eh, halos nasa 3 oras pa rin yung biyahe namin. Kasama na lahat-lahat o higit pa. Yung pagkain namin, pagkape-kape, sa daan, ganyan. So, ang layo nila sa highway. Yun. Anyway, ginaid naman kami ni Kuya. Disclaimer lang, nakaka-hurt ng konti. Konting-konti lang naman kasi bago kami pumunta doon, gabi kami nag-usap eh na sinabi ko sa kanya ang price more or less. Tapos, pag ako nagbigay ng price ng final, malapit yan doon sa binigay kong more or less. Kasi nga, iniiwasan ko nga po yung nag-o-ocular ako tapos hindi naman mag-go. Napakabidali lang sa kanila na mag-cancel. Sorry, ganun lang, tapos na. Diba? Tapos bibigyan na sila ng ocular charge na hindi naman po ako kumikita doon. Kumbaga ang sa akin lang, sana nararamdaman nyo din na sumusugal lang din talaga ako sa mga ino-ocular ko. Kasi dumadalas na talaga eh. Dati naman noon, hindi nangyayari yung ganyan. Pero ngayon dumadalas na talaga na pagka-ocular, wala na. Pagka-upload, wala na. Wala, hindi nagpaparamdam, ganyan. Pero yung iba naman, nagka-hold lang. As in, naka-hold lang talaga. At alam ko naman pong o-order kayo. Hindi ko naman po nila lahat. Pero mayroon talagang hindi nagpaparamdam. Isisin pa yung
message mo. Na ano ba nung magsabi na, hindi na kami order, salamat, ganyan-ganyan. Masakit man sa akin, pero at least hindi na rin lang ako naghihintay. At hindi na ako nagpa-follow up. Tapos yung iba, ayaw pang magbigay ng ocular charge. Tapos talagang wala naman silang plano halos umorder. Kumbaga na sa 30% lang na o-order sila. Meron pa nga ako isang inocular na ang binigay niya sa akin design, medyo mabusisi. Di binigay ko yung price, binabaan ko lang. Kasi bilang isang negosyante, kahit makiliit yung kita ko, bibigay ko na lang para lang umorder. Ayoko maging plastic kasi ganoon naman po talaga ang mga negosyante. Tapos, namamahalan siya. So, sige, okay lang, namamahalan eh. Hindi naman ako pwedeng mag-go nang hindi ako kikita. Kahit pa isang buong building ang orderin sa akin, kung di rin naman ako kita, wag na lang. Tapos, kinalauna, nag-PM na naman sa akin, bas grabe yung design. Sa akin, yung una nga, na subling design lang, hindi nyo kinaya. Ano pa itong pangalawa na isinendin nyo? Baka may mag-comment dito na ganyan talaga ang business. Oo, alam ko. Sa tagal ko ba naman nagbi-business eh. Hindi lang naman ito yung pinasok ko na business. Maliit, na pag-business. Alam ko naman yun na kailangan mahaba ang pasensya mo. Pero ako, ini-explain ko lang naman na sana konsiderasyon lang din naman sa mga customer. Kasi nagiging customer din naman po ako eh. At hindi ko ginagawa yan sa mga binibilhan ko ng, kunyari, may binili akong electric pan na ganito. Or kung ano man ang mga binibili ko. Hindi naman ako yung parang inaabala mo na yung nagnenegosyo. Kawawa po kasi kami. Kawawa naman sila. Kahit naman sa ibang mga online na binigay yung presyo ng ganito, 250, tatawaran mo, 150. Ano bang kinita nung naghahanap buhay, di ba? At maraming taong ganyan na kulang na lang hingiin. Binigyan mo na ng freebies, uulit pa yan, hihingi pa ulit yan. Meron namang bumili lang ng cover, gusto talagang yung previous niya mas mahal pa kaysa doon sa items na binili. Kape muna tayo. Kaya sa totoo lang, sobrang hirap din po talaga ng nagnenegosyo. Minsan nga mas gusto pa talaga ng ibang tao na may amo na lang sila, pinapasahod sila kaysa magnegosyo sila. Kasi marami po talagang struggle. Kailangan sobrang haba ng pasensya mo. Hindi ka naman pwedeng magtaray. Ay, pero ako, may time minsan nagtataray ako, pero laban na ako doon, bumili ka sa hindi, edi okay lang. Kasi meron po talagang balasubas na client. What? May balasubas sa mga customer, kahit naman sa iba, di ba? Kahit sa nga, nagtitinda na lang ng gulay eh. Murang-mura ng tumpok ng kalamansi, ihingi ka pa ng tawad. At kung kumukusa pa sila kumuha doon sa pinakang... ano ba naman yan? Nakikiusap naman ako na makiramdam din naman. Kasi ang hirap kasi minsan parang lang iniisip ng iba customer is always right eh. Hindi sa lahat ng oras. Pag quality, ang mahal naman. Pag mura naman, quality ba yan? Naalalayan mo lahat-lahat kasi ganito, ganyan-ganyan. May mga ugali minsan sila na ako hindi ko po nilalahat kasi hindi na mag-grow yung business ko ng ganito. Kung ganito lagi yung nangyayari. Pero may dumadalas-dalas kasi. Meron dyan yung parang sasampahin mo talaga sila eh. Kailangan talagang kulang na lang. Dilaan mo ang paa nila. Pagpapadila sila ng paa sa'yo para lang umorder sila or para hindi ka nila hanapan ng mali. Alam naman natin wala namang perfect eh. Alam natin yan, pare-parehas, di ba? Pero yung ibang mga kliyente, Diyos ko, ang in-order, isang sopa lang, kailangan perfect talaga eh. Di ba? Yung wala silang makikitang butas. Samantala yung iba na, anyway, hindi kasi talaga natin pwedeng pare-parehasin ang mga tao. Wala naman kasi minsan sa status ng buhay o sa pambili mo eh. Nasa ugali rin talaga ng tao. Yung sinasabi, hindi, mayaman kasi yan. Kaya may yan, kaya okay lang sa kanila yan eh. Hindi, wala sa ganun yun. Nasa ugali rin talaga ng tao. Sa totoo lang, napakabait ko. Pag ako pa nga natuwa sa'yo, kahit konti ang in-order mo sa akin, at natuwa ako sa pag-approach mo sa akin or pag-welcome nyo sa amin. May mga pa-surprise pa nga ako yun eh. Minsan nga, nagbayad na sa akin, may binabalik pa ako eh. Sige po. Kumbaga parang hindi ko alam na ganito yung pag-welcome niyo sa akin. So, pa nagbayad ko nyari ng, sabi natin ng 10,000 pesos, minsan 9,000 lang kinukuha ko, nagtataka pang kliyente ko, para saan yan? Ilan po yan? Bonus na lang po. Oh. Kasi pinakain kami, ganyan. Asa na ba yung income ko? Huwag puro kabig. Bigay-bigay din. Katulad ko, napakarami kong kliyente na ang dami sa akin mga binigay. Hindi ko nakakalimutan yan, sa totoo lang. Hindi ko nakakalimutan yan. Yung mga utang na loob ko halos nga yan sa mga naging kliyente ko eh.
Hindi ko na iisa-isahin pa. Pero, hindi ko po kayo makakalimutan ako ano man yung nararating ko ngayon. Dahil, to be honest, sa pagbi-business may tumal, may malakas, may tumal, may malakas. Tsaka iba yung business na to, hindi ko alam kung ako lang. Na pag tumumal, diin talaga. As in, wala talaga. Pero kapag mabenta naman, ko, halos tinatanggihan ko na. Nakakarelasyon kape. Sarap na pagkakatimpla ko. Ito pa, minsan sasabayan pa ng ganito na ang mga tao kasi pa nakapanood dyan sa social media, ako magagawa ko ng set ng video to. Parang kita niya sa social media na nagpo-post ka, malaking bahay, pinupuntahan ko, mga furnitures na ino-order sa akin. Iba yung tingin talaga nila, ganun no? Talagang feeling nila, Cherry ang pangalan ko, ako na si Cherry White. May real name po kasi talaga is Cherry. Pero ako talaga, ang pag nagtatanong sa akin mga kliyente ko, tinatanong nila ko anong pangalan ko, sabi ko chillax na lang, kaya chillaxing. Kasi doon na po talaga ako nasanay. Ano ako si Cherry White? Hindi naman ako mayaman. Hindi naman talaga maiwasan na mag-post kasi nga, vlogger nga ni. Vlogger. Ang hirap na, ang ina-expect sa'yo ng tao ay sobrang mapera ka. Na, ATM nga, nauubusan ako pa kaya. Kaya nga shout out sa mga tao na naghihingi po sa akin ng tulong na pasensya na po kayo kung kayo tinatanggihan ko. Noong mga panahon na hindi pa ako nagkakaroon ng utang-utang, yan, okay lang sa akin. Pero ngayon, to be honest, pinaprangka ko na kayo, may utang ako. Kaya yung mga nanghihingi po ng utang dyan sa akin, kayo mga nangungutang-utang po sa akin dyan, tantanan nyo muna po ako, pasensya na muna talaga. Noong mga nakaraan, mayroon ako hindi naiwasan kasi meron ako minsan mga raket-raket na kaya paano nakakaroon ako ng income, hindi dito galing sa pag-vlog, hindi rin po galing sa furniture. Kumbaga sarili ko talaga yon. Example na lang, kunyari may nag-request ng song, ganyan. Yun, minsan nakakabigay-bigay ako lalo sa mga nangingi ng tulong pagdating sa mga alaga nila. Mahina kasi talagang ko dyan, ang puso ko dyan. Kasi walang hanap buhay ang mga aso't pusa Talaga sa atin lang sila pwede mabuhay, hindi katulad ng tao. Pero hindi po ibig sabihin nun lagi. Ang awkward naman tingnan na ako may jutang, tas magpapajutang ako, di ba? Para namang, mukha naman akong tanga nun, saka kapal naman ang mukha ko, di ba? Ako kilala ako ng mga tao na hiniraman ko. At sana nararamdaman nyo yan na kung ako man hindi agad pa nakakabayad, dahil yan sa routine, alam nyo yun, sa takbo ng business. Kita nyo ng sarili ko, hindi nga ako nagpapa-demonyong yan na mga palay-pulay-po na yan, kahit ang taba-taba ko na. Full rhinoplasty o kung ano mang nilalagay. Kung ano may nakikita nyo sa katawan ko or sa mga nilalagay ko sa mga ganyan, iba po dyan sponsor. Yung iba naman po, bigay-bigay lang. Kung ano-ano mga hikaw-hikaw, karamihan po dyan bigay. Hindi ko lang talaga ma-place kasi matagal ng panahon yung iba. Sana wag na lang din talagang maulit. Kasi kaya ako nagpupursige ng sobra-sobra na kahit puwet na ako, halos wala akong tulog na naman sa mga biyahe ko kasi nga po, may responsibilidad ako. Bukod sa business, sa pamilya ko, sa sarili ko, sa jutang. Isa pa yan Sabi ko nga sa inyo, makagraduate na talaga ako sa jutang. Naku, maglalaylo na talaga ako. At meron lang talaga akong tinatapos pa na chururot sa buhay na kapag natapos yun, naku, talagang babawi talaga ako sa mga hiniraman ko. Naku, pupuntahan ko kayo. Nagpapasalamat talaga kasi hindi nila ako pinapwersa. Dahil pinaliwanagan ko na rin naman sila na kung ano yung nakikita yung social media, hindi porke malakas ang kasi hindi naman lahat nagpapa-ocular gumugo Noon, talagang mataas ang mga ego nila na alam nyo yun. Pero ngayon iba Iba talaga parang wala sila. Yung iba, hindi naman lahat siguro may mga nasa 5-6 na para silang hindi mga tao. Oo, para bang, huy, asan ang puso mo? Na parang, ang iniisip ko na lang, hindi ako kilala. Kumbaga napanood lang ako recently lang. Siguro kasi alam niyo yung hirap ko. Tapos gaganyanin niyo ako pag ocular ko, napakalayo, hindi kayo order. Hindi naman katiwiran niyo na, kaya nga may refundable yung ganito, di ba? Oo, nandoon na ako. Pero alam mo sa sarili mo kung talaga order ka o hindi. Kung sa tingin mo naman hindi ka order talaga, pwede ka na magpagawa dyan sa lugar niyo or sa iba na lang. Kasi grabe yung abala po sa akin talaga. Kagaya ngayon, ang sakit-sakit ng likod ko. Kasi dire-diretso ang biyahe namin. Buong akala ko talaga mag-go na iba kong client. Ito, may mga papel ako dito. Dahil kung dala yung nandito. Ito. Yan Yan, ito. Lagi ko itong dala. Hindi ko ito iniiwan. Kasi nga, dito ko nire-record lahat ng mga ino-ocular namin. Ayan.
Ayan. Ito halo-halo to. Itong papel na to, na sobrang kapalayan yan, baka panay nabawasan siya nung nakaraan ng siguro 4, confirm yun. Tapos kapag may pumasok din ng 4, hindi ko pa alam kung go sila. Ito naman mga to, naka-hold lang to. Naghihintay na lang ako ng DP, ganyan. Iba, hindi natin alam, baka after 3 months pa, nag-iipon pa daw sila. Iba, tinatapos pa yung bahay. Tapos, dito sa may sulong ko, meron ako dyan tinabi na inocular ko yan. Inocular ko yan, tapos, hindi nagpaparamdam mga te. Hindi sila sinsin lang. Ay, wala mang update ay sandali lang po kasi lang po ganyan. Ang nakakagigil pa. Buti man lang kung ang lapit. Tapos wala pang ocular charge. Ginakagat ko yan, Shailers, kung alam nyo lang. Ginakagat ko yan kasi niisip ko, okay, yung usapan namin eh. Ganun po ba yung price? Siguro ganyan, sige po. Sige po, ocular na po kami. Kasi alam naman nila eh, yung price eh. Sabi ko, basta ganitong design po, ganito lang po ang price niyan. Wag lang yung after namin mag-ocular, bibigyan mo ako ng napakagandang design. Talagang tataas ang price. Hindi ko naman yan pinagagawa sa mga tao ko ng walang bayad. Kung mahirap gawin, syempre, mahal din yung singil nila. Ay, sko. Nako, wag naman po tayong ganun. Maging makitao naman po tayo. Kasi totoo naman po ako sa inyo eh. May problema ang site, pinabalikan namin yan. Diba? Medyo naabala, na late yung deliver namin o kaya naman na late kami ng install ng kortina. Nagle-less ako sa price. Tinatanggal ko na minsan yung ocular. Tinatanggal ko na minsan yung shipping fee dahil sa abala. Ganun pakonsuelo yung ginagawa ko sa tao o sa client ko. Para-paraan lang din, huwag tayong puro pera. Ay, nako. Napakasaswerte pa na magiging client ko soon. Kapag man natapos ko na yung sinasabi ko sa inyo, kayo na tsururot, na kailangan kong tapusin, napakaswerte nyo. Ako na nagsasabi. Napakaswerte na magiging kliyente ko. Kilala nyo ako. Hindi ako yung mukhang pera na, di, ultimong 20 pesos kukunin mo pa sa sukli. Mga ganun. Hindi. Tsaka ako, pag ang alam ko ang kliyente ko na parang yung grabe mong tumawad, tapos alam ko naman na kumita naman ako, ayoko na marami usapan. Sige na. At kahit pa minsan, balik puhunan na ako. Kinahagat ko na lang. Ayun. So, hindi naman ako galit. Ipapaliwanag lang ako, ha? Ayun. So, yun lang naman, Shailers. And thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!